Ang pagiging working student ay sabay na pag-aaral at pagtatrabaho sa mga student. Karamihan dito, ang mga estudyante ay inuubos ang kanilang oras sa panahon ng bakasyon upang makapag-ipon ng pera, pang tuition at upang makatulong sa pamilya. Alamin natin ang mga dahilan kung bakit nga ba sila nagtatrabaho sa panahon ng bakasyon at sa kinahaponan tuwing sa oras ng pag-aaral o kilala ang pagiging working student. Po natin pagpapahimik ang iba't ibang estudyante dito sa loob ng paaralan ng University of Cordillera tungkol sa kanilang pagiging working student. Anansana from my city. I am 18 years old and So yung pumapasok ka na sa food chains na pinagtatrabaho, ano nga pala yung pangalan ng food chain na pinagtatrabaho? I worked in Mang Inasal for 4 months. 4 months. So sa pagtatrabaho mo na yun, kailan yung oras ng pagpasok mo sa school? We go out at school 5 p.m. and then I go to Mang Inasal sa Apanaw. I start from 5 p.m. to 9 p.m. 9 p.m. So, ilang oras yun? Bali, 4 na oras. Yun, kasabay. Sa pagtatrabaho mo na yun, ano yung masasabi mong positive and negative effects ng bilang working students? Positive effects, patience, experience, tapos yung you get to learn what it's like to be in the real world system, how things go. Negative effects is stress, your work, your job. You can't focus on your studies because you're tired and usually you sleep in class because of that. So, sa tingin mo, ano yung mga dahilan bakit ka lalong na-stress or napapagod? Usually because you work. Of course, the customers sometimes they get picky, they get angry because of the mistakes you make. And then in school, you do these activities, and it's kind of stressful because mostly all of the activities are hands-on. So, ayun, ano yung dahilan bakit ka nag-working student? I chose to become a working student because of my parents. So I want to be independent. I don't want them to always pay for the things I need, studies, tuition, so on. Then, tawag dito. Ano yung masasabi mo bilang working student? Di ba napagsasabay mo yung dalawa? So, paano mo napagsasabay yun? Mostly time management and patience. Usually that's it. Kasi you don't have a choice. After school, you have to go to work and then sleep. And then next morning, you have to do the same repetitive charades every day. Yung sa mga other students na nag-work sa mga food chains? Yun lang, be patient. Kasi someday mo, kung ano yung kailangan makuha, keep do your best, and so huwag kayo mag-give up kasi pinili niyan, nag-work kayo kasi gusto nyo matulong sa parents or gusto nyo mag-work money. So parang magsipin lang kayo, just don't give up. Have faith na you'll get there. At ngayong hapon, Mayo 8, 2017, 4:35 p.m. Ating pakikinayamin ngayon si William Atolba, isang working student mula sa University of Cordilleras na nagtatrabaho sa McDonald's restaurant na nasa ilalim ng Giant Arches Food and So papasok ka ngayon sa trabaho mo ngayon? Sabado lang kasi yung day off. So bali ilang araw yung pasok mo sa work mo, sa trabaho mo? Yung pinakamahaba, yung wala talaga. Pag minsan kasi nawawalan kami ng crew dun sa SM. Tapos kami yung hinihila. So sa tingin mo bakit mas maraming working student ngayon? Siguro yung iba kasi bakasyon na nila eh. Tapos yung McDo kasi, yung pinakamababang age na kinukuha nila eh 16. Yung 16 yung pinakawit, tapos pataas na yun. So anong ilang taon ka na or ilang taon ka na sa
sa McDonald's? Bali ngayon, saktong isang taon na. So, isang taon ka na. So, ngayong sakto, Mayo 8? Oo. Mayo 8. So, ano na yung pakiramdam mo ngayon na nakaabot ka ngayon sa isang taon sa McDonald's? Yun naman, masaya kasi ako lang natira sa batch talaga namin. Tapos yung mga sumunod pang batch na wala. Parang ako lang talaga yung tumagal. So, sa tingin mo, bakit ka natira doon sa batch ninyo? Siguro natiis ko lang kasi noon alam ko nahihirapan yung mga kasama namin. Yun, tuloy pa rin. So, kinailangan mo talaga magtrabaho dahil Nagtrabaho ako kasi nahiya na ako kay kinati na humingi ng mga pambaon gano'n. Gusto ko yung ako lang talaga. Sinabi mo sa sarili mo na ikaw na mismo ang magpapaaral sa sarili mo. Oh, parang gano'n. Parang gano'n na. So, bali ilang oras yung pasok mo sa trabaho? Pagpasukan, So, 5 oras lang talaga. Pero pag minsan ilang oras? 5 oras pero pag minsan pumapasok ako ng mas maaga kaysa sa schedule ko. Bakit? Sayang din kasi yung tatambay ka lang dyan sa gilid. Pupunta sa station or nadidistino sa station or workplace? Nung pasukan pa, nung karamihan ng pasukan pa, yun kasi yung mga panahon na kulang talaga kami ng crew. Dito, halos 2 station ko nun. Yung Ano prep, yun sila yung mga tagahugas ng mga gamit. So yung Mga prep yung taga-hugas, tapos taga-paghanda ng mga gamit sa pagluluto at ano-ano pa. Tapos ano yung sinasabi mong pangalawang station? Yung pangalawa naman, pag minsan kasi, naging palagi na, wala na kami maintenance gano'n. Kami yung taga-tapon ng basura, taga-labang, taga-release ng mga holes gano'n, yung mga salamin. Tapos pag minsan, dun sa lobby yung pinagkakainin ng tao, tapos sumasabay din ng maintenance. Yun talaga hindi nawawala sa station ko. So ayun talaga hindi nawawala sa station mo. So naranasan mo na bang mag-cashier or mag-front counter? Yun hindi ko pa naranasan pero sa tingin ko naman ipupunta daw kami ng manager namin dun. Pagkabalik namin tapos ng suspension. Pagkatapos ng? Suspension. Bakit ka na suspension? Na-suspension kasi namin yun nga, sinabay ko kasi yung pag-aaral tapos magtatrabaho. Hindi ko kasi masyadong na-tansya yung oras ko. Hindi mo masyado mabudget yung oras mo Okay. sa pag-aaral at pagtatrabaho. Tapos, Doon ako yung awful absence without official leave. Yung mga late absent, yung mga excuse absent ka doon. so dahil doon ka na-suspend dahil sa AWOLs and lates. Paano ba yung pagtatabaho, di ba, is parang may rotation kayo doon. So, pag natapos ba kayo doon sa isang station, halimbawa, doon kayo na-train, sa susunod na station, matitrain ba ulit kayo doon? Pag training kasi, iba din yun. Pag training pa lang kasi, per week, mapapalitan yung station mo. Bale, ang tawag doon. Hindi ba katulad sa iba na every other day magkaiba yung station mo? Or isang week talaga yung sa inyo? Hindi. Pag yun kasi pag kunwari na-train ka na sa lahat ng station, tas yun yung parang on floor na sinasabi nila. Yung scheduling manager na mismo yung maglalagay kung saan station ka. Kung saan ka ilalagay? Pwedeng araw-araw na mapalitan yun. Pero pag training, yun ang every week na mapapalitan. So, halimbawa first time mo pa lang doon sa kitchen, doon ka na lang muna 1 week. Kasabay pag okay na, kasabay sa ibang station naman. Pag sa kitchen kasi, bali may halos 4 na station doon sa loob. So, ang tawag doon?
pag pumapasok kayo, may sarili ba kayong room or mga locker, ganun? Dito sa SM kasi, noon, oo, meron. Pero nung simula nang may mga nag-iwan ng gamit, ganun, palaging nakalak yung lockers, walang magamit yung iba. Yun, tinanggal na yung mga sari-sariling yun. Ah, so paano ngayon? Saan nyo nilalagay yung mga gamit ninyo? Pag minsan, may space naman sa locker, ganun. Pag marami nag-out ng umaga. So, ilan yung hati ng oras nyo sa buong araw? Ate? Yung hati. Halimbawa, syempre marami kayong crew. Ano yung hati ng oras, di ba? May pang-umaga, pang-hapon, pang-tanghali. Ay, pang-hapon, at pang-gabi. Paano? Ano yung mga tawag doon? Ito yung shift na tinatawag natin. Ito yung morning shift, mid shift, and closing shift. So, anong oras nagbubukas ang McDo SM? Ang McDo SM ay nagbubukas ng mga 7:30 ng umaga. At nagsasara ng saktong alas 10 ng gabi. So, sino yung mga huling nagtatrabaho doon is yung pang-close shift or night shift. So, dako naman tayo dun sa sweldo nyo. Sa kinikita mo ba sa food chain na yun, napagkakasya mo ba yung pera na yun for the month or 15 days? Di ba paano pala yung sweldo nyo? Every 15 days or month? Yung sweldo kasi namin every 15 days pero may 5 days na parang extension para makuha yung sweldo. So, parang pagitan. So, for example is 15 days pero 20 mo makukuha. So, paano yung anong date yung makukuha yung sweldo nyo? Yung eksakto ay 5 plus 20 ng month. Every 5 and 20 ng month. So, tawag doon, paano mo napagkakasya yung pera mo na yun sa pang-araw-araw mo? Yun, parang sa estudyante rin lang binabudget namin yung gagamitin sa isang araw. So, magkano naman yung kinikita mo sa every 15 days na yun? Depende rin kasi pag mahaba talaga, mahaba yung oras mo, mas mataas. Kung maliit yung oras mo, Yun lang. mababa. So, halimbawa sa kalagayan mo na yun, mababa yung sweldo mo, humihingi ka ba sa family mo or parents mo para pambaon mo? Depende. Pag minsan kasi marami kami binabayaran sa school, yun, dun ako minsan nasa-short ng budget. So, nakikitira ka ba or nasa poder ka pa rin ba ng mga gulang mo? Sa ngayon, nakikitira ako kina ate dun sa Marcos Highway. Kasi mas malapit yun dito sa town. Asan ba talaga yung yung bahay mo? Bahay namin sa Asin, kilometer 6. So malayo. So, hindi ka ba umuwi ng weekend din sa mga parents mo? Depende rin. Pag minsan kasi pag day off ko ng Saturday, pinagtatrabaho pa rin ako kasi minsan talaga kulang talagang nagtatrabaho. So, paano yun? Tinatawagan kayo para pumasok or tinetext? Depende sa manager kung magte-text siya o magtatawag. Kumakaharap at dumaranas ng stress at pressure dahil sa kanilang trabaho at mga gawain sa kanilang paaralan. Sa kabila nito, nakikita nila ang maliwanag na perspektibo na ang pagiging working student ay isang paghahanda sa kanilang trabaho sa pagkatapos ng senior high school at kolehiyo at isa na ring paghubog sa kanilang pagkatao. Karamihan sa mga working student ay mga kabataang nasa edad 16 hanggang 18 taong gulang na pumapasok sa mga paaralan simula Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at pumapasok sila sa kanilang sa trabaho ng alas 6 hanggang alas 10 ng gabi. At sa Sabado at Linggo naman ay nakadepende ang kanilang pasok sa trabaho sa kanilang schedule manager. Ang mga working student ay kumakaharap sa pagsusunog ng kilay sa kanilang pag-aaral at pagpapawis sa kanilang trabaho upang makatulong sa kanilang pamilya at isang paraan upang pag-ipon ng pera, pambayad sa kanilang tuition at pagbaon sa araw-araw.